Sa nagbabasa po ng Bible, familiar po ito. Yung history o story ng prodigal son, alibughang anak. So ito'y bagay sa usaping revival dahil ito'y nag-backslide at bumalik. Pero, mga kapatid, doon lang po ako tumuon sa salitang, "And I'm no more worthy to be called thy son." Diyan po ako pumokos ng bulay, pero siyempre dapat alam natin yung konteksto nito. At alam mga kapatid, ang chapter 15, kung inyong nanamnamin ang buong kapitulo, actually tatlong talinghaga ang ipinaabot dito ng Panginoon, mga kapatid. Tatlong talinghaga na hindi na-enjoy ng Pharisees. Bakit? Ito yan kumbaga'y pasaring ito ng Panginoon sa Pharisees. Kung babasahin po natin ang verse 1 and 2, "Then draw near unto him all the publicans and sinners to hear him." Laging involved sa buhay ng Panginoon yung publicans and Pharisees. Then, and the Pharisees and scribes murmured, saying, "This man receiveth sinners and eateth with them." Kaya pagdating ng verse 3, "And he spake this parable unto them, saying." So, talaga ang pinasasaringan, indirectly or directly pwede, ng parabolang ito ay ang mga Pariseo na ang content ng parables ay hindi na-i-enjoy ng Pharisees. Alam mo, ano ba ang content ng parabola dito? Kaya nabasa niyo ba ang portion na ito? Una yung lost sheep. Lost sheep na walang tupa. Sabi nga, kung kayo ay nawala ng isa, iiwanan nyo ang 99 at hahanapin ang isa. Iiwanan yung 99 para dun sa isa. At kung makita yung tupa, digat magkakaroon ng kagalakan dahil sa isang tupa. Pinasasaringan, pinarurunggitan, pinahahagingan na penungsus na ikaw, Pariseo, lagi kang nagmumukhang maayos. Akala mo hindi ka nawawala. Pero mas masaya ako doon sa nakita kaysa doon sa inyo, akala mo yung hindi nawawala. Tama? Ganyan ang mga Pariseo Kaya doon sa Luke 18, nagkukunwaring matuwid. Yung kadasyong, yung kadasyong, nabasa nyo rin naman yun, siguro. Amen. Na hindi man lang ako katulad ng publikanong ito, siya ay nag-iikapo lagi. Kaya mga Pariseo, kalayo Pariseo, nag-iikapo. Mga hipokrito yon. Amen. Tapos nagpapasting, etc. Hindi man lang katulad ng Pariseo, ng publikanong ito. So, akala kasi ng Pariseo, siya hindi nawawala. Nagpahaging ang Panginoon. Pandalawang lost dito, lost coin. Nabasa niyo ba yan? Parable of the lost coin. Ano kapatid? Akala kasi ng Pariseo, siya ay may value. Sa totoo na, kapag hindi ka ligtas, hindi lang ikaw ay napapahamak, kundi ikaw ay walang value. Kaya mahalagang makita yung lost coin. Kasi pag nakita yung coin, pag nawala, ay mahalaga yun. Pambili ng bagkat, pambili ng panutya, pambili ng cellphone. So, ang tao na malayo sa Diyos, wala talagang value, nawala yung kanyang value. Ngayon, nakala ng Pariseo, siya hindi nawawala. Pero sa totoo na, yung iniisip kong hindi ka nawawala, ikaw yung walang value. Dahil ka pa ng mga taong inaming sila'y nawawala, pero lumapit at bumalik kay Jesus. They gain their value once again. Amen? Then, ang lost parable dito, yung the parable of the prodigal son. Amen. Ito naman yung minsan, tupa ka ng Diyos. Alam mo mga kapatid, talagang maliligtas tupa lang. At sila hindi naging tupa ng when they believe. Talagang tupa ka na. Tapos, pag ikaw naligtas at ikaw ay, kapag ikaw naligtas, nagigain yung iyong value. Then, pag ikaw na may ligtas at lumayo, ang tawag na ay backslider. Amen? Pero, kaya ito yung hinugutan natin, dahil tayo nasa usaping
revival. Amen? At huwag mo sabihin sa akin na ang kailangan lang ng revival ay yung mga hindi na-attend. Ako iniwala, kahit tayo lagi na-attend, kailangan natin ng revival. Amen? In fact, araw-araw kailangan natin ng revival. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi ho tayo nag-iisa. Lahat ng ating ginagawa may nadadamay. Maganda sana kung ang nangyayari sa iba'y napapaganda. Magandang effect. Dahil nagsisikap tayo sa biyaya ng Diyos. Pero pwede tayong may masamang effect. Kaya we need revival. Pag sinabi revival, balik sigla. Balik init. Balik active. I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Ating pinag-usapan yan. Restore unto me the joy of thy salvation. Ngayon naman, ating hanguan yung salitang, I am no more worthy to be called thy son. Bakit? Alam natin ito. May dalawang magkapatid na anak. Ang siya'y hindi pa oras sa panahon, kinuha na yung kanyang mana at nabuhay sa palos ng pamumuhay at doon sa lugar na kanyang pinaglayasan, galing sa kanila, nagkaroon ng famine. Matinding kahirapan. Dahil wala na siyang magasto sa tindi ng kahirapan, siya ay nagtrabaho at doon sa pag-aalaga ng baboy, gusto niyang agawan ng darak ang baboy. Nahingi siya, pero malupit ito. Darak na nga, gusto niyang kainin, ayaw pa siyang bigyan. Amen? Kaya sabi na ko, bakit ako'y garne? Sa bahay ng aking amay, maraming mga alilat, doon sila kahit paano nakakakain ng sweet and sour. Amen? Nakakain ng Jollibee, samantala ko, hirap na hirap, ako'y makabalik. At sasabihin ko sa aking ama, ako'y hindi na karapat dapat tawaging anak. Ibilang mo na lang ako sa iyong alipin. Amen? Amen? Pero hindi niya inaakala, nakabantay pala ang kanyang ama. Amen? At nang makita siya, parang slow motion. Wow! Yakapan, ikot pa yun. Parehong lalaki, sino kaya ang tunay doon? Ano? Tapos ang ginawa pa niyon, binihisa ng bagong damit, nilagyan ng singsing, pinagpatay ng matabang baka. Andun yung panganay, pasaring na naman sa Pariseo. Alam niyo, yung mga Pariseo, akala may okay na sa loob, pero hindi naman masaya. Dahil paminsan nang nag-backslide, pero sumaya. Kaya wag kang magsaya-sayahan, hindi ka naman talaga masaya. Kapag nabubuhay ka sa kasalanan, kapag hindi ka nagsisisi, para kang Pariseo, kala mo ilang naandyan, pero malayo naman. Ay bakit? Kung maayos yun, salamat Papa, dumating na ang ating bunso. Ako excited na rin, hindi. Sabi niya, parang may diskuhan. Parang yatang maraming tao, ayaw pumasok Ay dumating yung kapatid. Pinagpatay niya, ayaw pumasok pambihirang yan. Ako, tagal-tagal yung kasama, hindi niyo ako pinagpatay. Yan ang problema sa iyo. Ang tagal-tagal mo na, hindi ka pa masaya. Ayaw mo, pinapasaringan ng Panginoon, itong Pariseyong ito, sa magitan ng tatlong parable. Pero hindi ko tutukoy Pariseyo. Ibang topic yon. Basahin lang ang parabola. Para tayo nasa konteksto. Ngayon, doon tayo pupunto. Doon tayo mag-i-stick dyan sa I am no more worthy to be called thy son. So binulay ko na lang po yung I am no more worthy to be called thy son. Hindi na ako karapat-dapat. Una, ito po ay pangungusap ng reproach, son. Reproach, son. Hindi na ako karapat-dapat tawaging yung anak. Bakit? Nahihiya siya sa kanyang nagawa. Ay mga kapatid, may puwang sa iyong revival kapag nahihiya kang backslider ka. Amen? Kapag ikinakahiya mo na ang tagal-tagal mo nang hindi nagbabasa ng Biblia, may puwang sa iyo ang revival. Kapag nahihiya ka, ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka naman nagtatimes, hindi ka nag-o-offering, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, may puwang sa iyong revival. Pero kung hindi ka nahihiya sa iyong ginagawang kasalanan,
hindi ka makakabalik sa Ama. Are you with me? Are you listening? Tingnan niyo po. Kaya reproach. Pag sinabi niyang, I am no more worthy to be called thy son. Ano ibig sabihin? Nahihiya na ako na ako'y iyong anak. Bakit? Naalaala niya yung kanyang ginawa. Ano ba yung ginawa? Tingnan po natin. Verse 14 hanggang 16. Verse 14 hanggang 16. Ano ang ginawa ng lalaking ito? Sabi niyan, okay yan. At nang magugol na. Pero hindi yan ugat eh. Sorry. Doon sa, yan, verse 11, and he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me. Kaya yung me, mag-iingat tayo. Lagi yung sarili ang iniintindi. Lalayo ka talaga sa Diyos. Ano? Walang may eh. Laging give me. Demanding. Give me the portion of goods that followed to me. And he divided them his living. Yan. Kinuha yung kanyang mana. Gustong-gusto yun. Ano ang ginawa? Pagdating ng verse 14 to 16. 14 to 16. Sige, Tagalogin natin. At nang magugol. Mga kapatid, mga kapatid, lahat na nasa atin, mauubos yan. Amen? Magandang tayo ay nauubusan na may kapalit. Dahil nagtatapat tayo sa Diyos. Amen? At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. Verse 15. Minom na ako eh. At pumaroon siya at nakisama sa sa mga mamayan sa lupaing iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Verse 16. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang tao magbigay sa kanya. Kalahin mo, ipa na lang. Anak ng kilalang ama, pero naging matigas ang ulo. Give me, give me. Mga kapatid, huwag mo ipagpilitan pag ayaw ng Diyos. Yan ang maglalayo sa atin sa Kanya. Amen? At tingnan niyo po ang kinahinatnan. Hindi paganda. Napakababang klase. Amen? Darak na nga hinihingi, hindi pabigyan. Mga kapatid, hindi ka gaganda pag malayo sa Diyos. In fact, sabi, sinayang niya ang kanyang buhay. Then, ba't ko sinabing reproach? Tingnan niyo po, pagdating po ng verse 30, pakinggan naman natin yung winika ng kanyang kapatid na panganay, na ito yung naging content ng kanyang buhay. Dahil siya galit na galit. Yang anak mong yan, ang lumustay ng kanyang mana, tapos pag-ahanda mo ng ganyan. Pero tingnan din natin, at i-consider yung kanyang salita, na kung saan, ito yung naging reproach ng anak. But my point is this, ating pinag-uusapan, I'm no more worthy to be called thy son. Yun palang pangungusap na yan, yan na yung turning point na pwede kang makabalik. Amen? Pag ikaw ay nasa kasalanan na, naghihirap na, wala nang kapayapaan, nanglilimahid na, pero ang yabang-yabang mo pa rin. Talaga, you are wasting your life. Huwag ka na mag-pretend kung ikaw talaga nasa kasalanan. Alam niyo, lakas na lakas ang loob natin gumawa ng kasalanan. Tapos pag magsisisi, hindi ka naman malakas ang loob. Tama? Datapwat nang dumating itong anak mo. Parang drama ang dating, ano?
Umubos ang iyong pagkabuhay sa mga patutot ng babae pala ito. Immoral pala ito. Kaya sabi niya, I am no more worthy to be called thy son. Bakit? Duming-dumi siya sa kanyang pagkatao. Mga kapatid, kung matagal ka nang di nasimba, matagal ka nang di nagbabasa ng Biblia, matagal ka nang di nagigibing, at piling ayos ka pa rin, no revival. There will be no revival to someone, to the Christian, na hindi naayos. Feeling worthy. Amen. Kaya may nakakasabay din yung prodigal, yung Pharisee at publikano. Yung Pharisee nakatingala, pero yung publikano hindi malamay tingala at tinadagukan. Feeling unworthy. Mga kapatid, kahit na kayo pinakamatuwid dito, you must always feel how unworthy we are. Only by His grace. Amen? Datapwat nang dumating itong anak mong pambira, tindi ng pagkagalit ng sama ng loob. Basta, namnamin mo ang content, yan ang laman. Hindi ka pag nag-aaway mga kapatid, yung anak mong yan! Parang hindi na iba sa kanya eh. Pikay natawa magkakapatid. Parang totoo yata sa inyo yan ha. Yung kuyang yan, pag sa Seymour. Di ka? Nag-aaway din ba kaya? Kunwari pa kayo. Paano na-interview si Digong sa ano? Kunwari pa kayo. Mga kapatid, kaya sinabi ng prodigal son, I am no more worthy to be called thy son. Why? Napapahiya siya. Yun ay pangungusap ng... Kaya nga, hindi na ako karapat-dapat, nahihiya ako. Amen? Ang nakakalungkot mga kapatid, ang tagal na hindi nasimba! Hindi pa nahihiya eh. Amen? Ang tagal nang nanunood lang na nag-aakay ng kaluluwa, pero walang effort na sumali, hindi nahihiya eh. Paano ka marirevive? Hindi ka nahihiya sa mali mo. Hanggat hindi ka nahihiya at ako'y hindi nahihiya sa aking pagkakamali, bit ako babalik. Gusto niyo ba revival? We must feel being reproached. Si Kristo nga ikinahiya, hindi naman kanyang kasalanan. Siya'y naging mukhang kahiya-hiya dahil na ating kasalanan. At di dapat tayo lalo ang mahiya dahil tayo ang nagkasala. Tama ba? He was despised and rejected. Are you listening? Nakakalungkot. Magkusang malay na lang tayo. Magkusang malay. Kalabisan na saan para baybayin ang bawat nagagawa ko at nagagawa ninyo. Lahat tayo may nagagawa, nakakahiya. Ang problema lang, merong gumagawang nakakahiya, yung iba nagmamalay, yung iba hindi. And mind you, doon sa nagmamalay, marirevive ka. Pero sa hindi, you waste your life. Pasang araw, hindi ka rin bigyan ng darak ng baboy. Mga batid, hindi paangat ang buhay ng lumayo sa Diyos. Mababang klase. Di bali ba kung baboy ang kinain? Iba-iba eh. Darak nga. Ayaw pa. Bigyan. Siguro ano kayo itsura ng anak na are? Kasi pinalitan ng damit eh. Di nga, pinalitan ng damit. Siguro ito nalilimahid. Baka ito sira-sira na ang kanyang damit. Baka ito gusgusin na. Kaya pati sa darak na baboy, ayaw bigyan. Baka ma-allergy ang baboy. So, ibig sabihin, inilarawan ko lang mga kapatid, na ang alibughang anak ay napalagay, napasadlak sa buhay na walang kagaling-galing. Mind you, iwanan mo ang Diyos na magaling, wala kang kagaling-galing. Siya na nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. Ngunit siyang humahamak sa akin ay aking hahamakin. Beware.
Beware! Huwag sana tayong Pariseo pretending ayos. But mind you, privately, publicly, may nakakahiya sa atin. Amen? Pwedeng hindi kita ng tao, pero kitang lahat ng Diyos. Amen? Amen ho ba? Hebrew chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay hubat at hayag sa paningin niya na ating pagsusulitan. Walang kupli sa Diyos. Tiyak ang dami na bahagi ng ating buhay na sukat ikahiya. Pero kung tayong lahat ay couple mocks, hindi tayo marirevive. Amen! Dahil may sigaw na tulog ka pa rin. Yan ang papel mo sa buhay. Amen? Yung kayo narito para lang. Buwasan na nga natin ng aircon. Kaganda ng mensahe. Amen? Ang ganda ho ba ng mensahe? Kung ikaw ay revive, the more you need to listen. If you need revival, please listen. Dahil kapag hindi tayo revive, tayo masamang impluensya sa kadais. Sa iyong pamilya. Alam mo, kapag tayo mga tatay ay hindi revive, kawawa ang ating anak. Ang maganda sana yung mga anak, nakakakita ng ama na mapanalanginin, Bible reader, nagtuturo, giver. Pero pag ikaw ay hindi amang revive, kawawa ang iyong anak. Ganyan din sa iyong mga ina. Amen? Kapag ang ina ng tahanan, digat kayo ang ilaw ng tahanan, tapos pagdating sa simbahan, iindap-indap. Anong ipamamana niyo sa inyong tahanan? Amen? Secular? Yes. Good. Masabi ng Angke, good. Good is not good enough when the best still available. Mga batid, lahat ng bagay ng lupa, inuutay-utay na sa Katanduanes. Yung magagandang lapat ng bubong doon, tinitiklap na. Yung mga niyog doon, kita ko, tagilid na, liad na eh. At nahapay na. Yung mga marami, tsak na naman, kita, tiba-tiba na naman ang pundo. Magkano budget natin yan? Tingin ko, kailangan natin doon sa mga natulungan, mga nasalanta, siguro mga 4 trillion. Pero ang makakarating, ubos na ang budget. Napapanood niyo ba yan? Mga badit, ikaw, ako, tayong lahat, tiyak may nakakahiyang bagay. Amen? Wept. I am no more worthy to be called thy son. That is reproach son. Siya ay reproach son. Nananamnam niyo ba yan? Kaya nga sabi, hindi na ako karapat-dapat. Bakit? Nahihiya ako eh. Tama? Kumbaga sa, ako, noong ay pumasok ng grade 1, kalahating taon lang ako. Tumigil na ako. At kaya ako'y tumigil. Ayoko nahihiya na. Nahihiya na ako eh. Dahil nakain ako ng hiya, hindi na ako nakapasok. Abay, nagustuhan yata ni Mrs. Perez yung aking grade 1 kalahating taon. Ipinasok ako ng grade 2. Wala pang isang buwan, tigil na uli. Eh bakit? Eh, ang galing naman mambuli ng mga kaklase mo. Ayan si Eloy. Liban ng liban. Ay tapos ako may pinsang pa namang attorney ang tawag. Bakit? Ay 4 na taon sa grade 1. Eh di, attorney, doctorate, etc. Amen? Kaya lalo na ako pinanindigan ko ng pagiging magsusugal. Kaya kapag ikaw ay hindi nahihiya sa ganung bagay, walang mararating. Kahit pala sa secular, pag hindi mo kinakaya, hindi ka nag-aaral, wala kang mararating. Lalo din kapag hindi ka nahihiya na ikaw ay hindi mo kinakayaan, dapat ikahiya mo, hindi ka makakarating doon sa binihisang kauli ng damit. Amen? Nilagyan kauli ng sing-sing.
Pinagpatay ka pa ng baka. Amen? Tapos, nagpista pa doon. Kaya nga nainggit yung panganay. Wala sanang ganong tagpo kung hindi natutong mahiya sa kanyang buhay ang alibughang anak. Kaya kung gusto mo maging masaya isang araw, mahiya ka muna sa kasalanan mo ngayon. Mahiya muna tayo sa ating kasalanan ngayon. Ang mahirap nito garapalan tayo, mukhang adobe. Are you with me? Amen! Sinasabi nga sa inyo kanina, doon sa preaching kaninang umaga, nakakalungkot na maraming tao talaga ang tigas-tigas na ng budhi. Tara niyo, makinig kayo doon sa sinusulit. Nililitis. Sa nililitis at naglilitis, tsak meron diyang mga sinungaling. Pero hindi mo mahalata. Bakit? Matigas na ang budhi. Ay mga batid, ang kasalanan dapat nagpapalugmok ng ating buhay. Amen? Kinakaya. Meron pa diyan, nakakita mo, kung gamitin ng cellphone, hindi ayos. Alam mo, kapag ikaw ay may tino, gagamitin mo ng ayos ang cellphone mo. Amen? Hindi yan expression ng iyong makamaritisan at ng kung ano-ano pa man. Dapat ipakita natin sa lahat ng bagay na tayo ay nahihiya sa ating mga pagkukulang. Kung gusto mong itaas ka uli ng Diyos, bumaba ka sa Kanya. Are you with me? Gusto mo bang maging masigla? Maging malungkot ka. Saan? Sa kasalanan. Ikahiya mo na hindi ka nakakasimba. Makakasimba ka ulit. Ikahiya mo na hindi ka tither. Hindi ka giver. Isang araw, giver ka. Nakakalungkot. Ipinaikita sa akin ni Des ang lahat na nagbibigay. Nagigimbal ako, nalulungkot ako, nawala sa listahan matagal ng membro. At matagal ng membro, nasa listahan din, pero nasa dulo. Kung ikay nandiyan tayo, ikahiya mo yan. Marirevive ka. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso sa iyong mga pagkakamali. Kakalyo yan. Kakalyo yan. Are you with me? Kaya kahit sumigaw ang pastor, wala lang. Bakit? Kalyo ka na eh. Hindi ka na tinatalban. Bakit? Bulletproof. May waterproof pa. Are you listening? So reproach, son. Yung sinabi ng anak, I am no more worthy to be called thy son. Ibig sabihin siya ay reproach, son. Nakakahiyang anak. Amen? Yung kayo lang patulog-tulog, kung kinakahiya ninyo yan, isang araw hindi na kayo tulog. Kung kinakahiya ninyo yan, tama ba? Kung kayo ay nahihiya na kayo tutulog-tulog sa pakikinig ng salita ng Diyos, isang araw hindi na kayo tulog. Bakit? Nahihiya nga kayo eh. Amen? O kaya nga tikipatulog-tulog pa rin, hindi ka nga nahihiya. Tama ba? Amen ho ba? Ay, ganito talaga pastor niyo. Bakit? Hindi madalang gumawa ng mensahe. Amen? Hindi madali yan. Mas masarap lang makinig, pero hindi madaling habiin yan. At saka, kahit ganahabi ko na, yung buhay ko, biyaya lang din ng Diyos yan. Yung mag-preach dito, hindi madali. Maraming paikipagbaka bago mangyari ang linggo ulit. Kaya kung ako'y makapag-preach dito, hindi dahil ang lakas ko, kundi dahil ang awa at biyaya ng Diyos. Ngayon kung ako'y binibiyayaan, abay matanggap din ninyo yung biyaya. Paano matatanggap ay tulog ka? Are you listening? Are you listening? Number 2, not only reproach, son, the word uttered by the prodigal son, I'm no more worthy to be called thy son, is not only reproach, son, siya, kundi remain, son. Amen? Sabi niya, hindi na ako karapat dapat tawaging anak. Hindi niya sinabing, hindi na ako anak.
Kabuti ka ng Diyos sa atin. Kahit backslider tayo, nananatili tayong anak. Amen? Hindi niya sinabing, hindi na ako iyong anak. Ang sabi niya, hindi na ako karapat-dapat. Ibig sabihin, nahihiya siya. Pero isa pang katotohanan doon, I am no more to be called thy son. Ang ibig sabihin niyan, ako'y anak mo pa rin, nahihiya laang. Amen? Alam mo, backslide mo na. Magpakahina-hina mo na, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? What a comfort for us. Amen? Kaya totoo mga kapatid, nasa Bible talaga, hindi porke anak ng Diyos, hindi ka lalayo sa Diyos. Pwedeng mag-backslide, pwedeng manghina, kahit hindi ito lisensya, pero talagang nanghihina. Tama ba? So reality talaga nanghihina. Kaya nga may ehemplo, prodigal son. Siya'y nabuhay ng malayo sa ama, nabuhay ng palungi, nabuhay ng busabos, nabuhay ng hamak dahil sa paglayo sa ama. Pero sabi niya, I am no more worthy to be called thy son. Hindi niya sinabi, I am not your son anymore. Amen? Kayong mga backslider, tayong mga backslider, magpakagumun-gumun natin sa mali. Anak ka pa rin ng Diyos. Pag-anak ka talaga ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po. Andiyan pa ba kayo? 11 to 13. Ano sabi ng 11 to 13? 15, 11 to 13. And he said, a certain man had 2 sons. Obvious, clear. 2 sons. Amen? Talagang pag-anak ka niya, anak ka niya magpakailanman. Amen? Pero kung ikaw talaga hindi anak ng Diyos, ay hindi ka makakabalik. Kaya nga yan nakabalik, anak ng Diyos. Pinalo lang ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag tayo lumayo sa Diyos, papaluin talaga tayo ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka pinapalo, mas lalong delikado. Mas lalong delikado. Ako hindi pinapalo. Mas nakakatakot nga yun. Dahil ang anak ng Diyos, pinapalo niya. Kaya kung hindi ka pinapalo, baka anak ka sa ligaw. Ay katulad na anak ni Nani, bunso kong kapatid. Ay magpakatigas-tigas sa halimbawa, ulo nito Ay, nahihiyang mamahalo din Bakit? Pamangkin ko lang siya Tama? Amen. Pero kung anak ko ako si Jimuel, ay talaga si Jimuel ang huli kong palo tanda pa. Nung bata, nung may okasyon dito ang bata, lagi nung gustong ilililis yung long sleeve. Ang sabi ng mami, pagkatapos na, dahil may bata, nahawakan ko ang hanger, pinalo ko sa puwet. Bali ang hanger. Sabi, tay, makinig si mami, upo. Upo. Huwag kang mamalo na parang tinatawanan lamang. Parang nagbibiro ka lang. Nung minsan siya, lagi ko napapansin, may kalaro, pero pag uwi, dala yung laruan. Bay, matututo itong hagbag sinungaling, binigay daw sa kanya. Ito yung totoo. Binigay yung kinuha mo, nag-ano na ang mata, hindi makatingin sa akin. Binanatan ko yung kamay. Ngayon, pera na lang ang kinukuha sa natututo. Bakit? Hindi, naghahanap nga lang ako baka iniisip ko, roller, baka mahiwa naman. Wala akong makita. Di palat. Igagayang gaya pa. Isa pa. Yumapos na sa akin. Pero habang nakayapos ako, naiyak. Ang hirap din palang mamalo ng anak. Pero, kung patitigasin mong ulo yan, ako ang problema niyan. Nasa Bible ang pamamalo. Bakit? Ang Diyos mismo'y namamalo. Amen? Kaya nga kumain ng darak yan, ang sabi, 2 sons anak talaga Anak talaga pero matigas ang ulo. Give me. Matigas ang ulo mo. Sige, layas. Kita mo, dahil anak, nakaisip din bumalik. Pag anak, babalik yan. Kaya tiyakin mong anak ka talaga. Kaya yung pinag-pray natin, sasama ko sa meeting Pwede ito ayaw nang bumalik.
Parang tigas ng buti, para walang espiritong nakatira. Baka kailangan lang natin ng mga strategy. Siyempre, yung ganyang, ako nga sa school pag hindi nakakasimba, nahihiya na hindi nakakapasok. Bakit yung mga ito nahihiya na? Gawa natin ng paraan. I-date natin sa hell. Are you with me? So, remain son. Mga kapatid, magpakatindi-tindi na ng paglayo mo sa Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Amen. Opo. Bakit? Ay sabi dyan, liwanag 2 sons. Tingnan pa natin yung talata. Ang sabi ng, ano ba yung tinignan ko? 16:9, then 11, hanggang 13, ano sabi na 15:9, 11 to 13 pala, 15, di 16. Ano sabi diyan? And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So mapapansin natin mga kapatid, son ang ginamit. Yung sinalita niyang, I am no more worthy to be called thy son. Not only reproach son, but also remains son. Nahihiya lang, pero anak pa rin. Amen? Yan ang maganda sa ating turo. OSAS. Once saved, always saved. Pag anak ka ng Diyos, backslider ka man, anak ka pa rin ng Diyos. Kaso lang backslider. Kung gusto mo makabalik, mahiya tayo sa pagiging backslider. Bakit? Natutuwa ba kayo ang ating kaligtasan hindi nawawala? Kalahin mo yan? Pwedeng tayo nakakasala. Ito nga halimbawa talagang may lalayas na anak. Pero sana kasama ka rin doon sa bumalik na anak. Baka ikaw puro layas lang. Pero hindi nagbalik. Doon ka sa Pariseo. Amen? Kasi ang kausap dito ay Pharisees and publicans. Yung Pharisees feeling righteous. Feeling close to God. Sabi niya, ang tagal-tagal niyo ako kasama, hindi man lang ako pinagpatay. Yan nga problema sa iyo. Mukha ka lang naman dyan, pero malayo ka rin. Dahil hindi ka iimik ng may bitterness kung masaya ka. Kaya nga ang pait-pait ng iyong banalita dahil hindi ka masaya. Hindi ka yung nabalik, dapat magala ka. Hindi yung anak mong yan na siyang lumustay. Hindi ba ako pinagpatay? Samantala siya pinagpatay, naglayas nga. Nung ama ka, parang ganun ba yun Minamasama pa niya ang kanyang ama. Yan pa rin siya talaga, minamasama ang Diyos. Are you listening? Amen. Kakaintindihan ba tayo? Kung ikaw ay revive, mas dapat naiintindihan mo ito. Kung hindi ka revive, ma-revive ka. Bakit remain son? Ay magpakatigas-tigas ang ulo ni Jimuel, anak ko pa rin yun. Lumayas man siya, hindi niya mayaalis na siya anak ko. Pero hindi mayaalis, babalik siya. Kaya minsan yung matitigas ang ulo, hayaan mo. Sige. Titigas ang kung mararating ng tao yan. Tayo minsan na yan daktang papaya rin. Kaya hindi mo, alam mo, pag edad mo, problema mo yan. Yung ini-spoiled mo ang anak mo, problema mo yan sa araw. Oo, nasa Bible yan. Ilayo mo pumalaw sa iyong anak. Puti ng uba ng iyong aabutin isang araw. Are you with me? Nasa Bible yan. Tinatagupakan talaga yan. Lalo pag sutel. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 3. Tingnan po, 1 Peter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo na ayon sa kanyang malaking awa, in fact sa English yan, abundant mercy. Kaya we will remain His Son. Why?
Napakayaman ng kanyang awa. Ang awa sa atin ng Diyos ay hindi lang pangkaligtasan, hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Pag-pray natin pala si Jonathan Dokog. Hindi siya makakalaro na. Bali ang kanyang 2 binti. Nag-chat sa akin. Pray natin. Mga kapatid, kaya tayo mananatiling anak ng Diyos kahit tayo lumayo sa Kanya. God's mercy is abundant. Amen? Ay kung tayo tutupuhan ng Diyos, matagal na tayong wala. Amen? Ano pa? God's love is everlasting sa ating mga anak. And then, God's forgiveness is once and for all. Is that clear? Kaya nasabihin niya, I am no more worthy to be called thy son. Ibig sabihin niya, nahihiya siya, reproach siya, pandalwa, anak mo pa rin naman ako. Kaso lang nahihiya ako. Amen. Ang iniwala kung talaga yung mga backslider hindi na-attend, ay anak talaga ng Diyos, nahihiya lang yun. Gawa natin ang paraang sila'y maibalik. Amen? Amen. Sana, pero mind you, mas na-enjoy ng prodigal son ang kanyang buhay, kanyang relationship sa kanyang father, kaysa doon sa panganay. Amen? Kasi sana kung tayo malapit, malapit nga. Sana kung tayo masaya sa Diyos, masaya nga. Kasi baka naman dyan lang tayo. Pero ang dami nang nabubuong masamang loob. Pastor na yan. Kunti nga lang pogi eh. Iiwanan ko na yan eh. Lalami kung sinong banal. Pwedeng ganan. Pwedeng ganyan. Andito ka. Pero ang iyong puso ay balot ng kapaitan. Pwede kang madaig ng prodigal son na totoo na lumayo. Pero totoo din namang lumapit. Kasi ka na may kala may malapit pero hindi naman pala. Amen? Yan ang kinakatawan ng Pariseo. Mukhang ayos, mukhang hindi nawawala. Pero nakita ang ugali. Bakit? Pambirang yan. Nagkakatugtugan lang siguro ng kanta doon yan eh. Louie, 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 Louie. Louie, 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 Louie. Louie. Siguro yun ang tugtugan doon, ano? Body rock. Music. Body rock. Siguro ang kanta, tapos ang daming konsyahal. Nando pa mga mayor, naghanda talaga ng matabang ano. Ay, nadat nga ng pangalan, pambira. Anong okasyon meron? Tuwan-tuwa yung mga alipin. Bumalik ang iyong anak. Bumalik? Ayaw pumasok, hinila pa ng ama eh. Oh, ba't ayaw mo pumasok? Sama ng loob. Yung sama ng loob, lumabas. Yung anak mong yan, lumustay sa pampapatutot. Pinagpatay mo. Samantala akong tagal na dito. Yung problema mo yan, tagal mo na dyan. Pero masama pala loob mo. Amen? Amen! Kahit mukha kang naandyan, pero ang sama pala ng loob mo, hindi ka rin magiging masaya. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y masaya? Ay, takwa. Kayo ba'y masaya? Paano ko sasayin to, pastor? Hirap na nga ako ang preaching by giving. Tama? Kumusta kayo habang kayo nakikinig ng mensahe? Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Tingin ko nga lang kayo, hindi na kayo makakapagtago sa akin eh. Di ka? Kita ko sa inyo na hindi kayo masaya. Alam ko, ikay nagkulang, mahiya ka na lang. Huwag kang mayabang. Magsisi kaysa magmatigas. Hindi ka aasin sa dito. Alam mo, you will never enjoy preaching kung nasa kasalanan ka, pretending ka. Kaya ang prodigal son, nakabalik, I am no more worthy to be called thy son. Nahihiya, hindi mayabang. Amen? At sino ka pagyayabangan mo din eh? Sino ka malaking tayo ang tingin mo?
Ang church na ito ay church kahit wala ka. Ang Diyos ay Diyos kahit wala ka. Kaya biyayang naandito ka. At kung naandito ka, tayo sumigla. Nasa kasalanan na, magkukunwari pa. Paano ka sisigla niyan? Paano ka sisigla niyan? Hindi natulungan ang panganay. Ang natulungan ay yung anak. Bakit yung anak? I am no more worthy to be called a son. Pero yung panganay, feeling righteous. Don't feel like righteous one. Christ alone is the righteous one. Kaya tayo sa pribado ng ating buhay, manalangin, Lord, you know my life exactly. You know my life privately. Amen? Then number 3, not only reproach son, remain son. Praise the Lord. Amen? Kaya ka nga nakabalik nanatili kang anak. Hindi ka naman Kaya nga sabi niya, I am no more worthy to be called a son. Hindi niya sinabi, I am no longer your son. Hindi ka na nasabi, I am no more worthy. Amen? So, let me comfort you. The way I am comforting myself, nangihina sa kaya tayo. Pero anak pa rin ng Diyos. Amen? Kaya ako itong tuwa doon sa yung kang very, alam mo, ang gusto ko kay Duterte, hindi ko naman siya ibubuto. Bakit? Hindi naman kakandidato na yan. Siya'y natural. Nagmumura siya, natural sa kanya yun natural. Tayo minsan, maghimik. Mabulaklak lang. Nagpapabango lang sa tao. Nagpapakit lang sa tao. Pero hindi sincere ang puso. Mas matutulungan yung nagkamali na sincere sa mali. Kaysa doon na sa mali, yabang na yabang pa. Para kang panganay. Nasa kamalian, hindi ayos. Pero di nagkamali. Pero bumaba. I am no more worthy to be called thy son. Are you listening? Then not only reproach son, remain son, ang maganda, realizing son. Are you with me? Bakit po? Tingnan po natin ang verse 19. Verse 19, 17, 18, 21. Pastor, nagpaltukan. Ganun ang patas Verse 19, tingnan niyo po, verse 19. And I'm no more worthy to be called a son, make me as one of thy hired servants. Alam mo, sa pagpapakababa niya, na-realize niya, katumbas ko na lang, maging alipin man lang niya. Kaya mga kapatid, kung gusto mo itaas, magpakababa ka talaga. We ought to realize how nothing we are. We are nothing but unprofitable servant. Hindi yung pag nadami na, natagal na, nadami ng alam, parang pastor niya dapat hindi niya diyan. Ako na yata ang dapat diyan. Nangyari yan. Kaya ako hindi nahiya sa inyong aminin, ako'y walang alam. Para makita ko sa inyo kung sino talaga yung maalam. In a right sense. Minsan may mga tao pag nagpapakababa, iba ang dating sa mga tao, hindi nila hagip. Are you with me? Mahirap kasing magmagaling. Tama? Pero salamat, wala naman dito. At sana wala nga dito. Amen? Kasi nakakatakot yan. Alam natin ang mga nangyayari. Dapat ang tingin natin, isama mo na lang ako sa alipin. Why? Realizing how unworthy he is. Tingnan po natin. Verse 9, nasa ba yan? Kaya kayo mga natututo, mga nagaling, kung saan mang larangan ng paggaling, stay humble. In fact, mga kapatid, naglagay ako sa Facebook. Ganyan na nagagawa ng bulay habang binubulay ko itong porosyon na ito. Ang dami. Paano ko ito ipapatas? Hindi ako makalabas ng office.
Kasi yung aking lobat na eh. Doon ako sa bahay. Wala ako. Minsan alam, maganda pa yung mga walang harap na books eh. Nakapalta ka lang talaga sa Bible. Di Bible talaga nabubulay mo. Kasi minsan bubuklat mo. Ang daming references. Lalo walang laman ng inasulat eh. Pero pag Bible lang, alam mo, doon lang tayo naglaro, I'm not worthy to be called thy son. Ba, ang dami nalabas eh. Amen? Naglagay ako sa Facebook. Ang tunay na natututo sa Diyos ay lalong sumasayad sa lupa. Nabasa niyo ba yan? Bakit? Napakabigat ng Diyos para hindi kaniya isadsad. Kung talagang alam mo siya, bakit ang taas mo? Ang bigat niya, bakit hindi ka maisadsad? Bakit nayabang ka? Kung kilala mo ang Diyos, dapat sadsad ka. Nung si Utoy nga, buhatin ng akala ko yung nangyari na. Yung appreciation. Naawa tuloy ako sa sarili ko. Ganun pala itsura ko. Pag binubuhat. Amen? Pero sino ba nagbuhat kay Jumuel? Si Jayden. Aywan ko lang, kung ako ang buhatin mong tunay. Pag hindi kisadsad. Ba't kilala mo ang Diyos na walang kasing bigat? Ba't hindi ka sadsad? Sadsad ka dapat. Kaya wag kang mayabang. Wag kang matigas ang ulo. Anong mararating mo? At saka pag ikay hindi nag-ayos, alam mo, pag matigas ka, iba ang papakialman ng Diyos sa iyong buhay. Maintindihan ang iyong yabang. Baka ngangal-ngal ka rin. Amen? Amen? Gagawa ka ng kapaltos ng alapos yabang mo. Ang tunay na gumagawa ang mali at nagsisisi, I'm no more worthy to be called thy son. At maaayos ka. Yung totoo, yung sincero. Hindi yung pabulaklak lang ng salita. Alam naman ng tao yan. Kung sincero. Bakit pa wala-wala ka kung sincero ka? Kung sincero ka, bumawi ka. Hindi yung pawala-wala ka. Alam mo, ang totoo nag-realize ng mali, hindi tulog. Bigla kayo patumba na. Ako'y sigaw na eh. May palo pa din eh. Nakakaintindi ka gan tutulog-tulog dyan. Nakakaintindi ka ga. Are you listening? Talaga ito ipagdidiinan ko. Bakit? Kailangan ko ito. Kailangan nyo ito. Amen? Amen. Ako ngayon, pastor, kailangan ko ito eh. Do you think di mo ito kailangan? Kailangan nyo yan. Amen? Alam mo yung nabawi? Minsan nakakalungkot. Tayo na nga yung palpak, hindi pa nabawi. Paano ka marirevive? Tinitingnan ko yung giving. Sila na nga yung mga mali. Sila pa yung pabaya. Tapos iimik ka ng gandang-ganda. Silulukuhin mo. We are transparent before God. Amen? Kaya gusto ko manood niyang bang tinatanong. Kaya nga confidential, ba't mo tatanungin kung ano yun? Amen? Kaya nga confidential. Tapos kukunin yung microphone. Yung isang si Dilima, laging kinantahan. Lagi nakatingin talagang may timisong na sila eh. Alam mo, hindi lahat ng kinukulilat ng tao kulilat sa paningin ng Diyos. Basta sincere. Pero hindi lahat na pinagpipitagan ng tao ayos sa Diyos. Kasi katulad ng kapanganay na magaling yon. Pero nang dumating yung anak, lumutaw ang kulay. Tama ba? Amen. Kaya be for God, not be for man. Be for God, not be for man. Ang ating pinag-uusapan dito ay be for God, not be for man. Sino nakakita
sa ating buhay? Diyos. Realizing Son. Ano sabi niya? Verse 17. Ano sabi ng verse 17? Nandiyan pa ba kayo? And when he came to himself, ano mas Tagalog yun? Datapat ng isa'y makapag-isip. Yan, maganda yan. Ay, sinabi niya, magandang mga kapatid, yung tayo ay nasa kasalanan, di mo lang mag-isip-isip. Di nga kami nagkagarne. Dati naman akong pugi eh. Dati naman ako nasa choir eh. Dati naman ako nasa soul winning din eh. Dati din naman ako hindi makikisalo doon sa pagkain ng aking mga alipin. Ako'y anak ng Diyos eh. Bigyan kayo nakagarne. Ako'y nangangaan ng darak eh. Ano kaya magandang gawin? Nag-iisip. Amen? Amen? Alam mo, may puwang ang revival pag ikaw ay realizing son. Datapot nang siya'y makapag-isip-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain. At kayo rito, namamatay sa gutom. Alam mo, minsan, sabi nga sa inyo, yung kay David, listen, kung paano ang usa ay nauuhaw sa tubig ng batis, giyon ikang aking kaluluwa ay nauuhaw sa pagkasabik sa iyo, O Diyos, ang buhay na Diyos. Naalaala ko sa bahay ng Diyos, tayo nagpupuntahan. Alam mo kapatid, minsan, meron dapat tayong naiisip, yung dating ginagawa. Ngayon, kung ikaw may sa pulis yung inactive, ang hirap. Amen? Alam mo, kalimitan mga kapatid, yung matigas sa mali, yung kailanman ay hindi yata naging tama. Mahirap kausap sa tama yung sanay sa mali. Baka kaya hindi mo na kinasasabikan yung mga gawaing tama. Bakit? Sapul namang sanay ka sa gawaing mali. Pero kung ikaw talagang dati, amen? Dati-rati, lama, ng isip mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Ngunit ngayon, tagpagod ka. Nahanaan. Init ng pagsinta. Masarap balikan kung may dati-rati. Amen. Ngayon, kung wala kang dati-rati, gumawa ka ngayon. Alalahanin mo kung saan ka bumagsak at bumangon ka ulit. Ako, alam ko kung saan ako bumagsak. Hello, is it me you're looking for? Akala mo, natingnan ka lang ng babae, may gusto na sa iyo. Pero pag dumiga ka naman, kuya, kaibigan lang kita. Ilang ka sila? Amen? Pero salamat. Nung ako'y nanghina, alaala ko, kinasabikan ko talaga yun. At nung ako'y ibangon ng Diyos, way back 1993, naligtas ako 1986. Tapos 1990, napapunta ako ng Sorosoro. 1990. 1992, bumalik ako ng Tubigan. Hindi alam ng Good Shepherd na ako'y nasa Tubigan. Walang nakakaon sa akin. 1993 lang uli ako sumimba. Nung sumimba ako, uminit ako. Nung 1994, nag-full time ako. Gumagraduate ako 1998, 2 taon na loyalty. So umalis ako doon year 2000. Ngayon, 2024, 24 years na ako nasa Taisan. Buhat ng kaibangon ng Diyos, tuloy-tuloy. Ba't ako nakabangon? Dati-rati. Mag-realize ka. Amen? Alam mo, inubit ako ng hina. Dati-rati. Tanda ko pa yung cellphone ni Milit. Kasi bakit? Sila lang ang may cellphone maganda. Bakit? Kaso nung pag tumunog, Milit, 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 Milit. Nagbabibusadi dyan kay Galdo. Ano? Milit. Uhugin pa yung mga yan.
Yan, sina Sheila. Mga uhugin pa yung mga yan. O kalaro pa yan ng alamat. Si Albert lagi ang nag-aalamat sa mga yan. Lahat na nang makita, alamat ng ano. Alamat ng ano, alamat ng ano. Pero ngayon, di ka? Ang lalaki nyo na. Malaki pa yung sa kalabaw. Nami-miss nyo ba yan? Di ka, pagka nakikita nyo yung picture, lalo ikaw ay kita mo naman active ka dati. Sarap balik ka na rin. Bakit? Andun ka dati. Pero sa Paul, wala kang pakialam, anong babalikan mo? Kaya kayo, mamuhunan kayo ng pagiging aktibo. Amen? Dahil talagang reality, manghihina tayo. Manghihina tayo. Sino dito hindi nanghina? Ako lang? Lahat manghihina tayo, di ba? Obviously, at minsan iba na may patago, para ang panganay. Mahina pala, masama pala loob, hindi totoo. Kaya wag tayo magpakatotoo. Kung ikay mahina, totoo lang. Dek pa tayo ng Sprite, magpakatotoo ka, sister. Amen. Kung bawal sa bayan ang plastic, mas lalong bawal sa church. Minsan, allergy yung ibang, kumusta ka? O, Miss Pastor, wala pa yung, kumusta ka? Aking mahal. Wala pa na yun eh. Yan, tayo na ba't na naman ang kanta dito. Okay, so realizing son, verse 18, ano sabi verse 18? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. And then verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Lord, talagang ako hindi na pwede tawaging anak, karapat-dapat. Pero nag-realize. Nag-isip-isip. Amen? At kung tayo i-revive naman, mag-isip-isip pa rin. Isang araw, kami magkausap ng aking asawa. Sana matatapos naman ito. Mami, salamat ha. Nakakatuwa talagang Panginoon. Kung ako hindi naligtas, di ako nasa balete. Dala-dala ako ng tatay. Problema akong tatay. Magsusugal, maninigarilyo. Baka hindi kasing ganitong kapugi. Talagang kita ko yung mga haggard na, mga ganun. Tapos hindi kita rin asawa. Hindi ko rin anak si Jemuel. Di wala akong nakikita mga pogi at magandang members. Amen. Kung hindi ako iniligtas ng Panginoon, nasaan kaya ako? Tama. Minsan bulay-bulay tayo. Kung talagang kinagagalak sa Diyos, nagpapasalamat ng hina, bulay din ng makabalik. Amen? Then number 4. Verse 18 hanggang 20. Returning son. Amen. Returning son. Yung sinabi niya, I am no more worthy to be called thy son. Ibilang mo na lang ako, isa sa mga lipin mo, yun po'y nakaisip-isip na. Ako'y babalik. Kahit hindi mong karapat-dapat na yung anak, kahit alipin lang nang hindi darak ang aking kakainin. Makdo naman, makdo. Are you with me? Tingnan po ang verse 18. I will arise and go to my father. I will arise. Amen? After he realized, ang sabi niya, I will arise. Huwag kang manatiling andyan. Amen? Kayo kaya ay mapayapak doon sa pulsuhan ng guyam? Kung saan ako napayapak, doon ako mamamatay. Pati ba, akyat yun hanggang doon. Hindi ka, ako'y mananating. Andar hanggang din mananating. Wala eh. Kung talagang nahihirapan ka sa pagiging backslider, bangon. Baka kaya ayaw mong bumangon, ay yabang mo. Matigas ka. Sinong tinakot mo?
alam mo, wala kang mararating. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Walang nagmatigas sa Diyos na umubra. Hindi tayo laging tama. Bumaba tayo kung tayo mali. Wag ulong baba ng baba ang ating puso. Amen. Maliwanag ba? I will arise. Kaya kayong mga lalaki, boys, are you ready? Boys, are you listening? Ako'y masaya sa aking asawa. Hindi yan perfect. Pero natitreasure ko siya habang natagal. Kapalat ko sa aking asawa. Bukod sa maganda ng kamukha ko nag-grow sa Panginoon. Amen? Hindi ko kayang ginagawa niyan. Sa maraming aspeto. Sa giving, napakagalante niyan. Ano pa? Mapalad ako sa kanya. Maamin ng mali. Nagagalit, pero pag nasaway, nasunod. Masipag. Kaya kayo, mga lalaki, hanap kayo na marunong mag-isip-isip. Pag nangihinay, nabalik. Tama? Vice versa. Kaya ding mga babae. Inahamon ko lahat ng kalalakihan dito. Ang magdadala ng leadership sa pamilya ay ama. Kaya dapat mas revive ka kaysa sa iyong asawa. At dapat mas nag-grow tayong mga lalaki kaysa ating mga asawa. Are you with me? Amen. Ulitin ko, ang pag-aasawa ay hindi birong bagay. Talaga wala na ako magawa. Pagkapag ako napapasulya, talaga parang ayaw ko na, parang gusto ko na sa kaysa minalaan ako. Alam mo, paganda ng, kayo mag-analyze. Amen. Returning, son. Verse 19, and I'm not worthy to be called thy son. Yan, natuling ako sa liwanag. Verse 20, and he arose and came to his father, and he arose. Dalawang beses binanggit. Sabi ng verse 18, I will arise. Then verse 20, and he arose. I will arise, and he arose. Galing, amen? Amen? Gising na, patapos na tayo. Arose. Amen? Arise. That's rise. Gusto niyo ba na revival? Balik. Balik. Gusto ba mabusog? Ay kain. Gusto mo ba mawalang uhaw? Ay inom. Gusto makarating ng SM? Ay magbiyahe. Gusto mo bumalik? Ay maingle. Hindi yung ikaw, tayo ang nanghihina. Abi tayo bumalik. Amen? Ito po ang maganda, kauli-ulihan. Restorable son. Kaya possible talaga, believe. Pwede. Amen? I am no more worthy to be called a son. But through that utterance, your revival is possible. But ano nangyari? Verse 20 hanggang 24. Diyan na tayo magtatapos. Basahin po natin. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? At siya'y nagtindig at pumaraon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya. Alain mo yan.
ay nanawan siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, talagang mahal na mahal ng ama ang kanyang anak. Tayo lang ang hindi maingli. Tayo ang nagbago, pero ang ama hindi nagbabago. Amen? Ang sabi ng ama, at nagdalang habag. Kaya mga kapatid, ang revival, biyaya rin lang ng Diyos. Amen? At tumakbo, siya pa yung mas mabilis na sumalubong. Ang ama pa ang nasasabik. Bakit? Ang anak ngayon nahihiya, ay di ang mabilis sumalubong ay ang ama. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig. Patay ka saan ngayon? Ikaw ha, nilustay mo ang pera mo. Hindi, ibig sabihin, paano kaya paghalig yan? Ano? Parang lito doon ako, kaunti. Ikaw ha. Nang habag, tumakbo at niyakap siya sa liig. At siya'y hinagkan. Ang sarap pa naman yumakap sa anak. Di ka? Makmak? Brother Albert? Di ka, ang sarap yakapin ng anak. Oo. Pag niyayakap ni Jemuel, iba. 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 Para nakakaalis ng pagod. Di ka, ng Lina, kayo mga anak? Di ka, pag nayayakap ninyo inyong mga anak, kaya habang inyong mga anak, nayayakap nyo pa, yakapin nyo na. Dahil isang araw, binata na yan. Susuntukin mo na isang araw. Ano? Oo, habang nayayakap pa, yakapin na. Masarap. Lalo pagka ang anak ang nayakap sa ama, ang sarap din. Para nakakaalis ang pagod eh. Parang ayaw kong alisin eh. Dahil ako'y pagod na rin. Alam mo ba ang buhay nakakapagod? Lalo na yung maraming responsibilidad at isipin. Parang ako pag nayakap kay Jamil ako'y napapahinga ng konti eh. Kasi basta naalis yan, dati pag-pray mo ako, sige, yakap sa akin. Hindi niya alam, may pagkakataon na tululuwa ako. Ganito kaya lagi itong anak kong ito, bago umalis ay yayakap at magpapapray. Pag umalis na, pero ramdam ko may naibsan. Nakakatulong. But nakakadama ka ng pagmamahal. Amen? Are you with me? At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig. At siya hinagkan. Verse 21. Andiyan pa ho ba kayo? At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit. At siya yung paningin. Hindi na ako karapat-dapat. Natawagin ang anak mo. Verse 22. Tapos sinabi ng ama sa kanya mga lipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal. Yun ang sinasabi ko sa inyo, alam mo kapatid, ang isinuot sa kanyang balabal ay balabal na pangdiriwang. Yung labas ang, ibig sabihin mga kapatid, kayang ibalik ng Diyos ka sa dati. Amen? Kung ang damit mo ay naging dungisin, ang iyong pagkatao ay naging sira-sira, bumalik ka lang sa Diyos! Dadamitan ka ulit niya ng maganda. Amen? Tama mo? Ilabas ang pinakamabuting balabal. Kaya tayo nanghihina. Nasira. Bumalik ka lang. Kaya kang paltan ng Diyos ng bagong balabal. Tayo lang minsan, mga kapatid, ay yabang natin eh. Kaya tayo dungisin-dungisin. Bumaba lang tayo! Mag-realize lang tayo! Dahil kakain tayo ng darak pag hindi tayo nag-isip-isip. Pero kung babalik ka pala, gagawin kang gaya ng dati. Balabal. Tuloy natin na talata. Tapos sinabi ng ama sa kanyang mga lipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. Alisin mo niya yung dungising damit niya, bahong-bahong yan, dinaligo kung ilang taong isang lumaya, silang taong hindi lumigo. Sa totoo na, kung gano'ng katagal kang backslider, gano'ng kang katagal hindi nananalangin. Gano'ng kang katagal hindi nagbabasa ng Biblia. Gano'ng katagal hindi nagsisimba. Kaya dungising ka na sa kasalanan. Bumalik ka lang. Papaltan kita ng bagong damit. As in, bagong damit.
Ano pa? At lagyan nyo ng singsing. Alam nyo ba, si Joseph, nung siya'y gagawing pangdalawang pinuno ng Egypt, siya ay naging vice president, ibinigay sa kanya ang lahat ng authority sa Egypt, liban na lang sa pagiging pero, ilagyan siya ng singsing. Bilang palatandaan, you are in authority. Backslider ka, nanghina ka, nang lupaypay ka, ikaw ay naging busabos, kakain ka lang na dak, di pabigyan. Ibinabalik kita sa marangal na buhay. Isuot mo ang singsing. Ito'y palatandaan na kayo magsasama habang buhay. Bilog, walang simula at katapusan. Kaso lang expired pa ang license. Sana mapabalik. Amen? Amen ba? Gusto niyo ba sumikla? O, tigas niyo na sa mali. Sino tinakot mo? Sino magdudusa? Sino magdudusa? Isa ng tao, hindi ko may spelling, yapang na yapang, siya na mali. Halimbawa, ako'y lumpo. Huwag pang bubateng. Imasisipa ko. Siya nga lumpo, kalami kung sino pa. Tayo minsan mga kapatid, ikaw na nga ang backslider, kalami kung sino ka pa. Paano ka marirevive? Paano ka marirevive? Then number 23, verse 23, dali, malapis na. At kunin ninyo ang pinatabang guya. Amen. Yung mukhang alien na baboy, patayin. Yung mukhang tigring aso na ang natirang buntot ay doon sa dulo. Balahibo sa buntot, patayin. Hindi ganun ang pinatay. Yung pinakamatabang guya, ibig sabihin, rejoicing. Gusto nyo masumigla uli? Balik. Balik. Amen. Amen. At tatandaan ninyo, mayroong masama ang loob. Sana pag may nagbabalik at nag-iigi sa Diyos, huwag kang sasama ang loob. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, sana maganda ang aming puso sa mensahe mo para makabalik. Habang tayo na kayo nakapikit, kinausap ka ba ng Diyos? God bless you. God bless you. Kung ikaw i-revive, the more you need to kneel down. Magpasalamat ka sa Diyos, Lord. Salamat. Ako po'y hindi mo kang nananatili lang. You know my private life. How? I confess my sin sincerely. Bumawi tayo. Huwag yung negatibo ang puso natin sa salita ng Diyos. Hindi tayo matutulungan yan. God bless you. Panginoon Diyos sa langit, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami kaming nakahihiyang nagawa sa iyo. Kaya salamat kami, iyong anak pa rin. Na-realize po namin ang aming mga pagkukulang. At kami bumabangon. Salamat. Inaantay mo lang kami. Patunay lang niyan. Pinapaltan mo kami ng bagong kasuotan. Ibinabalik mo uli sa amin ang dangal na naiwala ng paglayo sa iyo sa magitan ng singsing.
Pinagpapatay mo kami. Pinaikita na mayroong joy sa restoration. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen.